Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong pagkamatay ni Mima Alicia na ngayon ay shout out pala doon kay putang inang Amazona na yung mukha mo makapal, malaki, na halos hindi magkasya dito sa screen ng cellphone. May paiyak-iyak ka pang putang ina ka, nananawagan ka pa ng martial law na payak ka pa doon, Mr. President, magmarsyalo ka na dahil inuunti-unti na yung mga vlogger na nagtatanggol sa'yo. O ngayon, pahiya ka, putang ina kang Amazona ka. Pati yung mga iba mong mga kapwa mong mga tanga at bobo na mga supporters. Bakit? O ito, pahiya kayong lahat ngayon. Dahil binibintang ninyo sa mga Duterte ang pagkamatay ng putang inang itong maharot na to, malantutay. Bakit? O ayon dito, sinabi ng PNP ngayon, yung pagpatay sa putang inang vlogger na to na palamunin ng taxpayers, na sinusuhulan siya ng kanyang mga among kawatan. Tapos, yun, yung pirang sinusuhol, taxpayers money. So, si Mima Alicia, dahil umano sa pagkabaon nito sa utang, sabi ng PNP, hindi po Duterte ha, ang nagpapatay sa putang inang ito. Sino ba ito? Mima Alicia is a nobody na pag nabigyan ng atensyon ng Duterte para ipapatay. Hindi nga pinapatay ng Duterte si Trillanes, Agot Isidro. Ang dami dyan ng mga kritiko ng Duterte. Kahit pa nang bababoy ang putang inang ito dahil bayad to eh. O tingnan mo yung mga nakinabang doon sa pambababoy ni Mima Alicia na sa mga politiko na yun. Rafi Tulfo pumunta sa kanyang libing. O Risa Hontiveros, Trillanes, sila Abalos, si Gadon, o si Claire Castro, yung si ICC, si Impactang Claire Castro. Di ba? So hindi hindi mga Duterte. Pahiya kayo ngayon. So ayon dito, sa PNP chief na si Nartates, na natukoy na umano ng Philippine National Police ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia Lipata, habang lumilitaw sa investigasyon na utang at personal na alitan ang posibleng dahilan ng krimen. Hindi lang yan utang. Dahil nai-involve doon sa mga kumakalat na text messages nila, palitan nila nung Boss B na yan. Bakit nawala si Boss B sa picture ngayon? O dahil ba si Boss B ay isang malaking tao din? Na dati, sabi pa nga sino ba itong nasa Banatiros? Kilala niya yun dahil kasama din nila yan dati sa pagbablog doon sa Tito Vic Enjoy. So nawala si Boss V. I-divert doon sa iba na yung nahuli pa na dalawang mastermind na riding in tandem ko sa pagpatay doon kay Lipata. Mali pa yung placard. July 28 ba yun? 23, 2024 pa. O, diba? Tapos ngayon, utang na 8 milyon. Hoy po, ina mo. Tawag dito, Amazona. Ayun pala eh. Utang pala 1 million. Ang yabang ng putang ina ito. Pinagyayabang ang kanyang Rolex na rilo. Pinagyabang ni Mima Alicia ang kanyang pagkalalaki ng mga alahas na yan. Bahay na may milyon ang bahay. Diyan sa Caloocan, kaya doon siya natsugi. O, sasakyan, pinagyayabang. Ang kanyang sasakyan na binili ko doon sa Toyota Company. O, saan nga yung kanyang pagpaparitoke na ilang buwan lang yan, wala pang taon. Hindi niya napakinabangan ng matagal ang kanyang mukhang niritoke. Patay, tsoge. O, di ba? Utang ang dahilan. Kaya sa mga putang ina dyan, na mga Marcos defender, supporters, putang ina nyo.
Kapag may namatay sa inyong hanay, Duterte kaagad pagbintangan ninyong mga hinayupak kayo. Nakakahiya kayo. Nagbabackfire sa inyong mga ginagawa ninyo eh. O ayan. So ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III at saka si Nartates, ayon sa source, hindi umano politikal at komentaryo ng biktima ang naging ugat ng insidente. So malinaw. Doon sa mga putang inang paiyak-iyak na nanawagan pa ng hustisya para kay Mima Alicia, sumunod kayo sa kanya, doon sa kanyang libingan. Sumama kayo doon. Nanawagan kayo hustisya? O ayan, sino yung nautangan ni Mima Alicia? Kaya siya siguro pinatsugi dahil hindi siya nagbayad. Ayaw magbayad. O ngayon, so walang Duterte doon ha, walang politika. Hindi sa pambababoy ni Mima Alicia, kaya siya namatay ha, hindi yun ang dahilan. Ano pa dito? The motive, it's about the profession as well as they have personal grudge o personal disagreement na nagsimula sa utang ani PNP. Baka yung ano yun. Kunwari utang lang, pero yung banta yun ni Busby. Na maliit lang ang kalookan, di ba? Hindi kumakalat, nagsisirculate around social media yung ano yan eh. Kanilang convo na inonse ni Mima Alicia yung kanyang mga kasamahang patay gutom na bayarang vlogger ni Marcos at ni Lisa. Batay sa investigasyon, umabot umano sa 8 million ang utang ni Lipata. Dalawang individual ang itinuturong mastermind na nauna nang naaresto ng Northern Police District ang dalawang riding in tandem suspect na umano'y sangkot sa pamamaril sa biktima sa Mabalacat, Pampanga. Mali din kayo doon, Nartates. Saan bang kulungan ninyo nadukot ang dalawang iyon na riding in tandem ko, no? Na mali-mali yung placard na kalagay doon. Ulitin ko ha. July 23, 2024. 2020, ayun, 2024, July 20, basta something ganyan. Yung nakalagay sa placard na yun. So, 2024, palpak dito eh. Pero yung totoo talagang mastermind dito, si Busby. Kasi andun, nag-circulate. So, kayo na mga putang ina ninyo, na mga Marcos supporters, vloggers, at kung sino-sino pa dyan, na nananawagan kayo, ulitin ko, ng hustisya kay Mima Alicia, ayan, utang. So, kung gusto ninyong magkaroon ng hustisya si Mima Alicia, bayaran ninyo yung inutang ni Mima Alicia. Di ba? Ay, nako po. Nilinaw rin ng PNP na hindi kabilang sa iisang grupo ng mga vloggers ang biktima at ang mga itinuturong nasa likod ng krimen. So talagang pinagtakpan si Busby. Alam na natin yun. Bakit pagtakpan si Busby? Malakas yun siguro. Kay Palaka at saka kay BBM. O baka, doon din sa hanay nila na yun, pinapatay si Mima Alicia dahil marami nang alam or nalalaman patungkol sa galaw ng kanyang mga amo. Sa isa na dyan, yung minura-mura din niya si John Vic Remulla, yung magkapatid na John Vic at Muing. So, ayan ngayon ang kanilang tinuturong suspect mag-asawa dahil sa utang. So, hindi Duterte. Kaya ikaw, Amazona, potang ina mo, huwag kang bintang ng bintang sa mga Duterte. Hanay ninyo ang may problema. Kayo, dahil puro kayo mga bangag at praning na din. Diyos ko po.